May mga lingkod ng Diyos na kanyang inutusan na sumulat ng mga kasulatan upang ipahayag ang kanyang mga kalooban, tuntunin, babala at pasabi. Ilan sa mga ito ay ang mga propeta at mga apostol. Pero alam ba ninyo na may ilan sa kanila ang nakaranas ng kakaibang karanasan sa mga kasulatan, na ang iba ay inutusan na kumain nito at ang iba naman ay nakakita ng lumilipad na kasulatan? Kung sino-sino sila, yan ang ating alamin at tatalakayin sa paksa ng bidyong ito. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, atin nang sisimulan ang ating paksa sa bidyong ito. Una sa ating listahan ng mga lingkod ng Diyos na may kakaibang karanasan sa mga kasulatan ay si Propeta Ezekiel, kung saan nung siya ay tinawag ng Panginoong Diyos upang suguin na ipangaral ang kanyang mga kalooban sa bayang Israel. Ganito ang ating mababasa sa Ezekiel Kapitulo 2 at sisimulan natin sa talatang 8. Ezekiel, anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kainin mo ito. Nang ako'y tumingala, pahayag ni Propeta Ezekiel, may isang kamay na nagabot sa akin isang kasulatan. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panaghoy, pagdadalamhati at paghihirap. Sinabi pa sa akin, kainin mo ang aklat na ito, pagkatapos magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Upang kanin ang aklat, sinabi niya sa akin, kainin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Sa aking panlasa, ito'y kasing tamis ng pulot pukyutan. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Kakaiba naman ang naging karanasan ni Propeta Zacarias sa kasulatan. Ganito ang ating mababasa sa kanyang aklat sa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 4. Muli akong tumingala at may nakita akong kasulatang lumilipad. Tinanong ako ng anghel, ano ang nakikita mo? Sumagot si Zacarias, isa pong kasulatang lumilipad. Ang haba po nito ay 9 na metro at 4.5 metro naman ang lapad. Sagot ko. Sinabi niya sa akin, diyan nakasulat ang mga sumpa sa daigdig. Sa kabila ay sinasabing aalisin sa lupain ang lahat ng magnanakaw. Sa kabila naman ay sinasabing aalisin din ang lahat ng sinungaling. Ipadadala ko ito sa sambahayan ng mga magnanakaw at sa sambahayan ng mga sinungaling. Mananatili ito sa sambahayang iyon upang ubusin sila ng lubusan. Ito naman ang naging karanasan ng apostol na si Juan, na siyang apostol na na-exile sa pulo ng Patmos at doon isinulat ang aklat ng pahayag o Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 10, talatang 1 at ibababa lang natin ang pagbasa. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya ay nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang muka at parang mga halinging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na kasulatan na nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa
at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Kinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatungtong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay at nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal, sa araw na hipan ng ika-7 anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng pinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod." Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit, "Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa. Kunin mo ang hawak niyang kasulatan na nakabukas." Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang kasulatan. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo ito at kainin. Mapait iyan sa sikmura. Ngunit sa iyong panlasay kasing tamis ng pulot pukyutan." Inabot ko nga at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis nga iyon, parang pulot pukyutan sa bibig. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, "Kailangang ipahayag mong muli ang mga ipinasasabi ng Diyos tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari." Kapansin-pansin, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, na ang 2 lingkod ng Diyos na kanyang inutusan na mangaral sa magkaibang panahon, kagaya ni Propeta Ezekiel at ni Apostol Juan, nang makain ng kasulatan ay pareho ang kanilang panlasa, gaya ng pulot pukyutan. Isa itong patunay at patotoo na ang banal na kasulatan o ang Biblia ay hindi magkakakontradiksyon, na bagamat nagpahayag sila at nagsalita sa magkaibang panahon, ay magkawangis ang kanilang mga karanasan at mga sinalita na may gabay ng ating Panginoong Diyos. Marami pang hiwaga sa Biblia o banal na kasulatan ang ating itatampok sa mga susunod nating mga video, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Ganun din sa mga kakatuwang pangyayari sa kasaysayan at mga kagilagilalas na pangyayari sa mga nakaraan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa munting channel na ito, at sana'y nagustuhan po ninyo ang paksa sa bidyong ito. Sumain niyo po ang hindi nauubos na kabaitan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos.